Lagi mo na lang pinapainit ang ulo ko tuwing umuwi ako dito sa bahay. Tama na, Leon. Maawa ka sa akin. Hanggat hindi ka nagtatanda, hindi kita titigilan. Wala kang kadala-dala ha? Maawa ka! Siguro naman magtatanda ka na. Oo, patawarin mo na ako. Hindi na ako uulit. Leche, gusto mo ba kasing masaktan ka eh? Ay, timpla mo muna ako ng kape. Bilisan mo! Oo, ititimpla na kita. Ayusin mo na rin yung hihigang ko pagkatapos mo magtimpla ng kape ko. Ito na ang kape mo. Kahit kailan talaga napakakupad mong kumilos. Aayusin ko lang ang higaan mo. Ala ka lang. Balang mo pang lapnusin tong dila ko, ha? Ang init nito, ha? Ito, ikaw uminom! Ang init! Bakit mo naman binuhos sa akin? Ay, di nakuha mo ang hinahanap mo. Alam mo palang mainit eh. Ibibigay mo sa akin. Kahit kailan talaga. Halaki mong tanga. Ipagtitimpla na lang kita ng bago. Huwag na! Matutulog na ako. Dito ka sa sala matulog, ha? Ayaw kitang katabi. Kahit bagong ligo ka, amoy bulok na gulay ka pa rin. Malakas pang binalibag ni Leon ng pinto ng kwarto namin. Pinulot ko na lang ang tasa sa sahig at dinala sa kusina. Sandali muna ako umupo at saka umiyak. Kinabukasan, maaga ko naghanda ng almusal bago pumasok sa trabaho sa palengke bilang tindera. Nag-away na naman kayo ng asawa mo, no? Nagkulay ubi na naman kasi ang mukha mo eh. Ilan na namang ngipin na natanggal sa'yo? Nagalit kasi nung sinundo ko sa inuman kagabi. Maghahating gabi na kasi, hindi pa umuwi. Nag-aalala lang naman ako eh. Ikaw naman kasing tigas ng ulo mo. Alam mo na ayaw ng asawa mo na sinusundo sa inuman, sige ka pa rin. Alam mo naman na hindi ako nakakatulog kapag hindi pa umuwi si Leon sa bahay. Uso pa naman ngayon ang patayan, kaya nag-alala ako sa kanya. Magalit ka na sa akin. Sana nga isa ang asawa mo sa mapatay para matapos na rin ang kalbaryo mo sa kanya. Grabe ka naman magsalita. Para namang ayaw mo nang bigyan ng pagkakataon na magbago ang asawa ko. Bakit sa tingin mo may magbabago pa sa asawa mo, ha? Habang may buhay, may pag-asa pang magbago si Leon. Baka nga mauna ka pang malagutan ng hininga bago pang magbago ang asawa mo. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam mo ba na meron pang bakanteng lote sa likod nitong palengke? Ano naman ang kinalaman nun sa pinag-uusapan natin? Baka gusto mong mag-ambagan lahat ng tindera dito para mapagawan ka namin ng rebulto bilang pinakamartir na asawa. Para ka talagang sira. Ay mabuti naman kahit papaano natatawa ka. Sa totoo lang konting-konti na lang. Gagawin na namin talaga yun. Nagmahal lang naman ako eh. Hindi mo ako maiintindihan. Kasi wala ka namang asawa. Kahit may asawa pa ako, ang hirap mo pa rin intindihin. Ay, ang mabuti pa, mamaya na tayo magkwentuhan. Dumarami na ang mga tao. Trabaho na muna tayo. May pwesto si Ate Allison sa palengke samantalang ako may amo. Sa ilang taon kong tindera, naging malapit na kami sa isa't isa. Siya lang ang itinuturing kong kaibigan. Ayaw kasi ni Leon na nakikipagkaibigan ako sa mga tao. Sa lungkot at saya, sa kanya lang ako nagsasabi. Kahit alam kong naiinis na rin siya sa akin. Saan kaya kumuha ng kapal na mukha ang asawa mo para pumunta pa dito pagkatapos kanyang gulpihin kagabi? May sinasabi ka ba? Itigil mo muna kasi ang paghihiwa mo ng gulay dyan. Tumayo ka muna dyan at ang asawa mo papunta dito. Oo nga no. Ano kaya ang kailangan niya? Nag-iwan naman ako ng pagkain at pera bago ako umalis. Malalaman natin kapag nakalapit na. Mabuti, naabutan ko na walang customer. Kumain ka na ba? Hindi pa. Maya-maya pa ng konti. Sasabay ako kay Ate Allison. Tamang-tama, dala ko ang tanghalian mo. Bumili na lang ako sa karinderya malapit sa atin. Salamat Nag-abala ka pa talaga.
Gusto ko rin kasing makabawi sa'yo eh. Pasensya ka na kagabi ha. Lasing ako eh. Pangako, hindi na mauulit yun. Kasalanan ko naman eh. Ang tigas din kasi ng ulo ko. Pasensya ka na rin. Oh, paano? Babalik na ako sa trabaho ko ha. Dinaan ko lang talaga yan eh. Mamaya nga pala, ako nang bahala sa hapunan natin. O sige, mag-iingat ka sa trabaho mo ha. Ang sweet naman. Hanggang kailan kaya, no? Pagkatapos kanyang halos patahin sa bugbog, ngayon naman mabait sa'yo. Ibang klase rin, ha? Mabait naman talaga si Leon. Minsan kasi napapasobra ng inom. Kaya hanggat maaari, ayoko siyang nalalasing. Ay nako, wala na akong masabi pa. Kahit yata utusan ka ng asawa mo na tumalon sa bangin, isisigaw mo pa rin ang pag-ibig mo sa kanya. Intindihin mo na lang ako, te. Mahal ko si Leon. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. May magagawa pa ba ako? Lagi naman kitang iniintindi. Kaming lahat dito. Kaya nga sobra akong nagpapasalamat sa inyo. Dito lang kasi ako may kaibigan eh. Ayaw kasi ni Leon na nakikipag-usap ako sa mga kapitbahay namin doon. Alam mo ba kung bakit? Kasi natatakot ang asawa mo na merong mag-impluwensya sa'yo na iwan siya. Tingin ko hindi yan ang dahilan. Chismosa naman kasi yung mga taga ron sa amin, kaya ayaw niya akong nakikipagkaibigan. Ewan ko nga sa'yo. Mabuti pa kumain na lang tayo. Baka sakaling mahimasmasan ka. Mabuti pa nga. Kanina pa ako nagugutom eh. Iniwanan mo ng almusal at perang asawa mo kayo ng umaga tapos ikaw walang pangkain. May oras na tinatamaan din ako sa mga sinasabi ni Ate Allison. Pero binabaliwala ko na lang dahil alam ko namang totoo. Pagka-uwi ko ng bahay, nakaluto na si Leon. Nagulat din ako sa pag-aasikaso niya sa akin. Ayaw mo na agad kumain? Busog pa kasi ako eh. Nagmerienda kasi kami ng mga kasama ko. Ganun ba? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Mamaya na lang. Meron pa kasi akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Masamang balita ba yan? Masyado ka kasing seryoso eh. Hindi ko kasi alam kung paano mo tatanggapin eh. Huwag mo na akong pakabahin pa. Sabihin mo na kung ano yun. Nung kabataan ko, meron kasi akong nakarelasyon. Hindi ko alam na nagkaroon pala kami ng anak. Nabalitaan ko na matay na yung nanay. Gusto ng bata na makita ako at makasama. Ilang taon na yung bata? 18 na siya. Dalaga na. Malaki na pala. Hindi na alagain. Oo nga eh. Kahit ako'y nagulat na may ganun na pala akong anak. Ayos lang ba kung dito siya titira sa atin? Wala na rin kasi siyang mapuntahan eh. At saka, pagkakataon ko na to para makabawi sa kanya. Oo naman. Anak mo naman siya eh. Nag-aaral ba siya? Napatigil siya nung mamatay ang ina. Nag-aalala nga ako eh. Baka kasi mapariwara ngayong wala nang nag-aalaga. Walang problema sa akin. Kailan mo siya pauuwiin dito? Bukas na. Susunduin ko na siya. Malinis naman ang isang kwarto. Pwede na siya doon. Salamat, mahal ha. Akala ko hindi ka papayag eh. Anak mo na siya nung hindi pa tayo mag-asawa. Hindi naman siya bunga ng pagtataksil eh. Baka kasi isipin mo na dagdag pala mo nin dito sa bahay. Hindi ko yun iisipin. Lalo't may trabaho ka naman. Ay, para na rin ako nabunutan ng tinik. Pwede mo na ba akong ipagtimpla ng kape? Oo. Teka lang ha, ititimpla na kita. Sa palengke habang nag-aayos ng mga panindang gulay, naikwento ko kay Ate Allison ang tungkol sa anak ni Leon na titira sa bahay. Kita agad sa kanya ang pagkainis. Bakit ka pumayag? Baka mamaya maging sakit mo lang ng ulo ang anak niya. Anak naman niya yon. May karapatan ng bata na tumira sa bahay. Tsaka, baka makatulong din sa amin. Baka mamaya kasing ugali pa ng ama niya. Malalaman natin kung ano ba talaga ang ugali kapag nasa bahay na. Baka naman kapag nandyan na magpaalila ka rin sa anak ha. Dapat ikaw lang ang reyna sa bahay na yon. Reynang walang trono. Huwag kang tumawa dyan, seryoso ako. Oo na. Kung hindi siguro ako 2 beses nakunan,
Malaki na rin ang mga anak namin ni Leon. Walang dapat sisihin kundi ang asawa mo. Alam niyang buntis ka. Wala na siyang ginawa kundi bugbugin ka. Matagal na niyang pinagsisihan ng bagay na yun. Kung talagang nagsisisi na siya sa ginawa niya, bakit ka pa rin niya binubugbog? Hindi na niya yun gagawin dahil mahihiya siya na makita ng anak niya. Sana nga lang. Sana payagan ako ni Ate Gemma na makauwi ng maaga ngayon. Excited na rin kasi ako na makilala ang anak ni Leon. Papayagan ka nun. Ngayon ka lang naman uuwi ng maaga eh. Ay, oo nga pala. Ilang taon na pala yung anak na asawa mo? 18 na si Farah. Nasa tamang edad na pala para bumukod eh. Akala ko naman bata pa talaga. Oo nga, pero gusto daw niyang makasama ang ama na matagal na hindi nakita. Kung hindi siya mag-aaral, ipasok mo dito sa palengke bilang tindera. Oo nga no, kesa naman nasa bahay lang siya. Sasabihan ko si Leon kapag nakailang araw na sa amin ang anak niya. Para mas lalo mong makilatis ang pagkatao. Hindi mo kasi makikilala kung sa gabi lang kayo magkikita. Napagtanto ko na tama si Ate Allison. Pagkakataon ko na rin yon para mapalapit ako sa anak ng asawa ko. Nung bandang hapon na nagpaalam na ako sa amo ko at sinabi ko ang dahilan. Agad akong pinayagan ni Ate Gemma at pinadalan pa ako ng mga gulay pa uwi. Pagdating sa bahay, naabutan ko na dun si Leon at ang anak niya. Medyo nagulat lang ako sa itsura ng anak niya. Hindi kasi yun ang inaasahan ko. Ang aga mo yatang umuwi ngayon ah. Oo. Nagpaalam ako sa amo ko na uuwi ako ng maaga. Siya na ba ang anak mo? Siya ang anak ko si Farah. Siya naman ang asawa ko, anak, si Tara. Hello po, tita. Nagmerienda na ba kayo? May dala akong turon dito oh. Binili ko sa palengke. Gusto ko sanang may soft drinks eh. Narinig mo naman sinabi ng anak ko. Gusto niya ng panulak. Bumili ka muna ng panulak sa baba. Sige. Bibili lang ako sandali. Bilisan mo, tita ha. Tsaka dagdagan mo na rin ng yelo. Kainin mo na ang dalang merienda ng tita mo. Di ba kanina ka pa nagugutom? Hindi kasi ako mahilig sa turon eh, pero okay na yan. Laman tiyan rin naman yan. Pagtiyaga mo na yan. Bukas, ibibili kita ng mga gusto mo. Wala pa ba si tita? Nauuhaw na ako eh. Kahit kailan talagang babaeng yun ang bagal kumilos. Mabibilaukan na ako, wala pa rin. Teka nga, titignan ko lang. Oh, nandito na pala eh. Pasensya na kung natagalan ako ha. Ang dami kasing bumibili eh. Ano ba yan? Hindi pa gaanong malamig. May yelo naman. Lagyan mo na lang. Lalagay ko sana yan sa tubig na iinumin ko eh. Sa dami kasi ng bumibili, naubusan sila ng malamig na soft drinks. Sana sa ibang tindahan ka na lang bumili. Gusto ng anak ko malamig eh. Pasensya na talaga ha. Okay na rin to. Pamatid uhaw din. Ano nga palang uulamin mamaya? May dala akong gulay. Bigay ng amo ko. Ano? Gulay? Pa! Hindi ko gustong ulam. Bumili ka na lang ng iba. Gusto mo bang ihaw-ihaw? Sige, gusto ko yon. Tsaka pwede bang ibili mo na rin ako ng beer? Masarap pulutan yun eh. Umiinom ka pala, Farah? Oo naman, tita. Nakakagulat naman kasi ang bata mo pa. Huwag mong sabihin na hindi ka umiinom. Ang boring naman ng buhay mo. Tara, mamaya bumili ka ng ihaw-ihaw sa kanto at 2 bote ng beer. Yung gulay ba, hindi ko nalulutuin? Lutuin mo pa rin dahil yun ang uulamin mo. Yung ihaw-ihaw, kay Farah lang yun. Sige. Magluluto lang ako sa kusina. Uubusin ko na tong turon ha. Nagugutom na talaga ako eh. Sige lang. Para naman talaga sa'yo yan eh. Mula sa kusina, kitang-kita ko ang paglalambingan ng mag-ama. Para bang komportable na sila sa isa't isa. Hindi ko lang nagustuhan ang klase ng pananamit ni Farah. Maliban sa may kulay ang buhok, sobrang iksi pa ng suot. Makapal din ang makeup niya na parang nagtatrabaho sa isang club. Okay lang kaya kay tita kung isasama ko ang mga marurumi kong damit sa labahan niyo? Oo naman. Siya naman talaga ang tagalaba dito sa bahay eh. Matagal na ba kayo nagsasama ni tita? Siguro may 10 taon na rin. Matagal na pala kayo eh. Bakit wala kayong anak? 2 beses kasing nakunan yung si Tara.
Ay, sayang naman. Anong masasabi mo sa bagong titira mo? Okay na rin to. At least may sarili akong kwarto. Lahat ng gusto mong kainin, sabihin mo lang ha. Bibiling ko para sa'yo. Paano ang budget ko sa sarili ko? Bibigyan kita, siyempre. Huwag kang mag-alala sa panggastos mo dito sa bahay. Tama pala talaga ang pagsama ko sa'yo pa. Oo naman, hindi ka magsisisi. Ano, gusto mo pa ba ng beer? Sige pa, kulang pa sa akin ng 2 bote eh. Teka lang ha, tatawagin ko lang si Tara. Naghahanda na sana akong matulog nang utusan ako ni Leon na bumili pa ulit ng 2 boteng beer. Hindi ako makapaniwalang umiinom ang mag-ama na para lang magkabarkada. Kakaiba naman sila mag-ama. Aba, noon lang nagkita pero nag-inuman agad. Tapos, grabe manamit yung anak niya. Luwa na ang dibdib at kita na ang kuyukot. Nasa bahay lang naman eh, ang kapal ng make-up. Paggising ko kanina, ang daming upos ng sigarilyo. Sigurado ako, kay Farah yun, dahil hindi naman naninigarilyo si Leon. Kumusta naman ang pakitungo sa inong anak ng asawa mo? Ayos naman siya. Sa tingin mo papayag siya na dito magtrabaho? Siguro palilipasin ko muna ang ilang araw bago ko alokin. O hindi kaya sasabihin ko muna kay Leon. Sa totoo lang, sa pagkakakwento mo pa lang sa anak ng asawa mo, tingin ko magiging sakit mo siya ng ulo. Huwag mo munang husgahan ng bata. Hindi naman natin alam kung ano ang naging buhay niya sa piling ng nanay niya. Ang napansin ko lang naman yung pananamit niya. Kapag ako kinutuban, madalas tama. Sige, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Sana naman ate, mali ka. Ayoko kasing isipin na mali ang naging desisyon ko. Ikaw naman kasi padalos-dalos din magdesisyon. Hindi mo muna pinag-isipan ng mabuti. Dahil ang mahal mo ang asawa mo, agad kang pumayag na patirahin ang anak niya sa bahay ninyo. Handa ko namang mahalin ang anak ni Leon eh. Kaya nga ako pumayag na dun siya tumira. Mabuti sana kung munting bata pa. Talagang mapapamahal sa'yo. Kaso dalagan eh. Paano mo ba makukuha loob nun? Baka nga yan pang pagmula ng away ninyong mag-asawa eh. Ako na lang ang mag-a-adjust. Tapos lagi naman eh. Para wala lang gulo, ikaw na lang lagi ang nagpaparaya. Mamaya na nga ulit tayo magkwentuhan. Isasalansan ko lang itong mga gulay. Pag-uwi ko sa bahay, nagulat ako sa nadatnan ko. Nagkalat kasi sa sahig ang mga pinagbalatan ng chichirya. Mga basyo ng beer at soft drinks. Sa kusina naman nakatambak sa lababo ang maduduming plato at baso. Si Farah nanonood lang ng TV. Ni hindi man lang ako binate. Farah, bakit ganito kagulo at kakalat ang buong bahay? Ano lang ba ang ginawa mo sa buong maghapon? Pasensya ka na tita. Busy kasi akong maghapon eh. Bukas ko na lang po ililigpit ang mga kalat na yan. Siguro naman, nakita mo ang linis ng bahay nung dumating ka. Sana naman kapag uuwi ako, ganun din kalinis ang daratnan ko dito. Hindi ka naman siguro magkakasakit kung marumi ang bahay. Ngayon lang naman yan eh. Bukas nga, ililigpit ko na. Sana iha, matuto kang makisama dito. Hindi kasi pwede na gawin mo ang asal mo sa inyo dito sa bahay namin. Alam ko naman na nakikitira lang ako dito sa bahay niyo eh. Hindi mo kailangan ipamukha sa akin. Hindi ko naman ipinamumukha sa'yo. Kaya lang kasi, hindi kami sanay na ganito ang bahay. Hindi ka sanay na madumi, di ikaw maglinis. Kung gagawin mo lang akong tagalinis sa bahay na to, aalis na lang ako. Ang akin lang naman, kalat mo naman ang mga ito. Sana matuto kang iligpit. Kaya nga, kung hindi ka makapaghintay na linisin ko, ikaw ang maglinis. Farah, mag-usap. Hindi ka ba talaga titigil ha? Nakikita mo ngang nanonood pa ako eh. Talaga bang ganyan ka kabastos? Ikaw kayang bastos. Nananahimik ako dito kung ano nung sinasabi mo. At inuutusan mo pa talaga ako. Palalampasin ko to. Pero sa susunod hindi na. Kailangan mong matutong maglinis at rumispeto sa akin. Iniligpit ko na lang ang mga basura at mga hugasin bago hinarap ang pagluluto. Nang dumating si Leon, agad nagsumbong sa kanya ang anak niya. Ano yung sinusumbong sa akin ni Farah, ha? Inuutusan mo daw siya na maglinis ng bahay? Pag uwi ko kasi, ang daming kalat at hugasin.
Parang basurahan na itong loob ng bahay. Masama bang utusan siyang linisin ang sarili niyang kalat? Masama dahil kung utusan mo siya, akala mo ikaw lang ang nag-aakyat ng pera sa bahay na ito. Ang gusto ko lang naman, matuto siyang makisama sa atin dito. Tsaka, bakit kailangan pa niyang magsumbong? Ako na nga ang naglinis kahit pagod ako buong maghapon sa trabaho. Ikaw dapat matuto makisama sa anak ko. Alam mo naman na ngayon lang kami nagkitang dalawa. Oras na umalis dito ang anak ko. Kasalanan mo. Hindi ko naman gusto na umalis ang anak mo dito. Mahinahon ko naman siyang kinausap Kahapon lang siya dumating. Sana pinagpasensyahan mo na lang. Naninibago pa yung bata Pasensya ka na. Pagod kasi ako sa trabaho Tapos, pagdating dito sa bahay, ganito ang madadatnan ko. Ikaw ang mas matanda. Dapat ikaw na lang ang umintindi. Ako nga din, inuunawa ko na lang muna. Kinikilala pa kasi namin ang isa't isa. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Kakausapin ko na lang siya. Hihingi ako ng dispensa. Tama lang na humingi ka sa kanya ng dispensa. Abay, iyak ng iyak si Farah. Hindi mo daw siya gusto na nandito sa bahay natin. Ngayon ko lang nalaman na bastos ka pala kapag may bisita dito sa bahay. Siya nga itong bastos kong sumagot Nagtimpi lang ako. Ganon siguro siya sa kanila kaya hanggang dito sa bahay nadadala niya ang ugali. Sinabi ko na sa'yo na mag-isa lang itinaguyod ng ina niya si Farah. Walang gumabay sa kanya mula pagkabata. Tapos maaga pa siyang naulila sa ina. Ano bang inaasahan mo? Bakit naman ang ibang bata naulila din naman sa mga magulang? Pero hindi naman ganon umasta. Huwag kang magkumpara. Iba-iba naman ang mga bata Sana naman, ngayon na nandito siya sa puder natin, matuto siyang makibagay at sumunod para maging maayos dito sa bahay. Ako ang bahala sa anak ko. Huwag kang mangingialam sa relasyon namin. Hindi mo siya kailangang utusan dito sa bahay. Ano na lang ang gagawin niya kung ganun? Kung anong gusto niya. Huwag mo siyang pakialaman. Pwede ba yun? Nasa pamamahay natin siya. Sumunod ka na lang. Kundi makakatikim ka na naman sa akin. Wala akong magawa kundi ang tumahimik na lang kesa masaktan na naman ako ni Leon. Nang araw ding yun, day off ko. Naglinis muna ako ng bahay habang hinihintay magising si Farah. Tanghali na nang lumabas ang dalaga sa kwarto niya. Gusto mo na bang kumain? Nakaluto na ako dyan. Mamaya na. Inaantok pa nga ako Nagising lang ako sa ingay sa labas. Iha, pasensya ka na sa akin Huwag mo na sanang isipin na umalis dito sa bahay. Siguro pinagalitan ka ni Papa, no? Pamilya na tayo dito. Sana naman huwag tayong mag-away. Itong sasabihin ko sa'yo, tita Hindi ako sanay makisama sa ibang tao. Mas gusto kong ako ang pinakikisamahan. Hindi naman pwede ang gusto mo. Dapat, marunong ka ring makisama. Lalo na sa akin na asawa ng ama mo. Asawa ka lang naman. Ako, anak. Di ba dapat ikaw ang makisama sa akin? Dapat, tayo ang makisama sa isa't isa. Hindi lang ako. Paano nga kung ayoko? Huwag mo naman sana kaming pag-awayin ng ama mo nang dahil lang sa'yo. Akala mo yata gusto ko ditong tumira. Para sabihin ko sa'yo, tita, pinilit lang ako ni Papa na dito makipisan. Akala ko, sabi niya wala ka nang mapuntahan. Sa tingin mo kaya hindi ako makakagawa ng paraan kung saan ako pwedeng tumira? Kaya siguro gusto rin ng Papa mo na dito ka tumira para makasama ka niya. Alam ko kasi na sabik din siya sa anak. Paano sa tagal niyo nang nagsasama, hindi mo man lang siya mabigyan ng anak? Nabanggit siguro sa'yo ni Leon na 2 beses akong nakunan. Sana nagbuntis ka ulit. Problema ba yun? Tinapat na rin kasi ako ng doktor na mahihirapan na akong mag-anak ulit. Tama na nga tong pag-uusap natin. Baka mamaya umiyak ka pa dyan Ano nga palang ulam? Nagprito ako ng galunggong at gulay. Wala na bang iba? Hindi ako kumakain ng ganyang isda Ano ba ang gusto mong ulamin? Bibili ako sa karinderya. Kung meron adobo, yun na lang. Bilhan mo rin ako ng beer. Hindi maganda sa kalusugan ang araw-araw umiinom ng alak.
Wala kang pakialam kung uminom man ako araw-araw. Si Papa nga hindi ako pinagbabawalan eh. Pakihintay na lang. Bibili na ako. Habang nasa bahay ako, kitang-kita ko kung gaano kaburara ang dalaga. Ang basyon ng alak at tupos ng sigarilyo ay nasa sahig lang. Ang pinagkainan pinatong lang sa katabing upuan. Kung hindi ko pa kinuha, hindi pa mahuhugasan. Nang magsawa sa panunood ng TV, pumasok sa kwarto at maghapong natulog. Diyos ko, pahabain niyo pa po ang pasensya ko. Ayoko pong mag-away na naman kami ng asawa ko. Dahil kulang na sa budget dahil sa kakabili ng alak at pulutan ng dalaga, hindi na ako nakabili ng ulam para sa hapunan. Ininit ko na lang ang ulam kaninang tanghali. Dumating naman sa Leon na laseng at nagalit sa nadat ng ulam. Ito lang ang ulam? Walang yan. Pagod na nga ako sa trabaho maghapon tapos ito lang ang aabutan ko. Pasensya ka na, Leon. Naubos na kasi ang pera kakabili ng gusto ng anak mo kanina. Wala na akong pambili ng ulam natin ngayon. Sigurado hindi pa kumakain si Para. Kasi hindi yung kumakain ng ganyan eh. Baka meron ka dyan pambili. Ikaw na lang muna ang bumili ng ulam natin. Meron ako dito pero pambili lang ito ng ulam naming mag-ama. Ikaw, yan ang ulamin mo. Bakit pa ganyan mo ako tratuhin? Mula nang dumating ang anak mo. Hoy, huwag mo maisali-sali dito ang anak ko ha. Noon pa, basura na ang tingin ko sa'yo kaya tama lang ang trato ko sa'yo. Akala ko pa naman, kapag nandito na ang anak mo, magiging masaya na tayo dahil para na ring buo ang pamilya natin. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo, ha? Huwag mong sabihin, ipapakita mo pa talaga sa anak mo ang pagmamalupit mo sa akin. Kahit nandiyan pa ang anak ko, wala akong pakialam. Halika nga rito. Pinapainit mo na naman ang ulo ko. Tungkol lang sa ulam ang sinasabi ko, ang dami mo na agad dada. Ha? Halika! Aray! Huwag mong pilipitin ang braso ko! Ano ba na yun? Sabi ko sa'yo, kapag galing ko sa trabaho, huwag mo lalong pinaiinit ang ulo ko! Pitiwan mo na ako! Maawa ka naman sa akin! Kahit kailan talaga, wala kang kwentang asawa! Maawa ka, Leon! Kahit maglumuhod na ako sa pagmamakaawa kay Leon, itinuloy pa rin niya ang pambubugbog sa akin. Halos hindi ko na maigalaw ang buo kong katawan. Sa sahig na lang din ako nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maaga akong umalis para pumasok sa trabaho. Tara, anong nangyari sa'yo? Binugbog ka na naman ba ng asawa mo? Lasing na naman bang umuwi kagabi? Oo. Hindi niya kasi nagustuhan ng ulam kagabi. Yun kasi ang pinagmulan ng away namin. Dahil lang doon kaya ka binugbog? Walang hiya talagang asawa mo, no? Hindi man lang siya inawat ng anak niya? Hindi. Baka natatakot yung bata. Kung ayaw pala niya yung ulam, sana bumili siya ng iba. Kasalanan ko naman eh. Alam ko naman kasi na hindi niya magugustuhan ng ulam eh. Kaya lang wala na kasi akong pambili. Naubos na sa anak niya. Ay aba, hindi mo obligasyon ng anak niya. Kung may gustong bilhin ng babaeng yon, pera niya ang pambili niya. Hindi yung hinihingi pa sa'yo. Wala rin kasing pera yung bata. Hindi rin siya binibigyan ng ama. Kaya napipilitan ako na bigyan. Hindi yun dahilan para ikaw pa ang bumuhay sa kanya. Magtrabaho ka mo siya. Marami nangangailangan dito ng tindera oh. Mag-apply siya dito. Sa totoo lang, te. Tingin ko sa anak niya walang alam sa trabaho eh. Sa bahay nga lang, hindi marunong maglinis eh. Sakit naman sa ulo mag-amang yan. Dapat siguro ikaw na lang ang lumayo. Saan naman ako pupunta? Tsaka kung meron man akong mapupuntahan, alam mo naman na hindi ko rin makakayang iwan si Leon. Ay, lintik na pag-ibig na yan.
Mamamatay ka na lang nga, hindi mo pa magawang iwan ng demonyo mong asawa. Pasensya ka na, Tia. Alam kong naiinis ka na sa akin. Ay, sa totoo lang, hindi lang ako naiinis sa'yo. Galit na galit ako dahil sa katangahan mo. Imbis na magising ka sa paulit-ulit na pambubugbog sa'yo, para pa yatang gayuman na lalong napapamahal sa iyong asawa mo. Ganun lang naman si Leon kapag nalalasing. Pero madalas naman mabait siya eh. Ay, sa tingin ko ikaw na ang problema, hindi ang asawa mo. Kaya namimihasa na saktan ka kasi hinahayaan mo lang. Oo na! Kasalanan ko na! Nagmahal lang kasi ako. Lahat naman yata nang nagmamahal eh. Katulad ko na nagiging bulag at tanga. Hindi rin. Ikaw lang ang kilala kong ganyan. Oo. Teka, saan ka pupunta? Magtitinda na. Kaya nga ako pumasok eh. Huwag ka na munang humarap sa mga namimili ng ganyan ng itsura mo. Tingnan mo nga. Hirap na hirap kang igalaw yung mga kamay mo eh. Hindi mo na nga rin maimulat yung mga mata mo. Huwag ka muna magtrabaho ngayon. Sasamahan na muna kita sa klinik para magamot ka. Huwag na, te. Sayang ang araw ko eh. Mas sayang ang buhay mo kapag hindi ka nagamot at lumalayang kalagayan mo. Wala ko nagawa nang ipagpaalam ako ni Ate Allison sa amo ko na absent muna sa araw na yon. Kahit amo ko kasi at ibang tindera ay naawa sa naging kalagayan ko. Nang madala ko sa klinik, marami pala ako natamong pinsala. Niresetahan naman ako ng mga gamot. Dinala muna ako ni Ate Allison sa bahay niya na nasa likod lang din ng palengke. Kumain ka muna. Sigurado ako gabi ka pa hindi kumakain eh. Sabay na tayo, te. Kumain na ako kanina bago pumunta ng palengke. Magkakape na lang ako. Huwag ka na mahiya. Sige na, sumandok ka na. Iinom ka pa ng gamot mo. Salamat, te. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa mga kabutihan mo. Huwag mong intindihin yun. Ang mahalaga ay gumaling ka na. Sundin mo lang ang sabi ng doktor na uminom ka ng gamot sa tamang oras. Kung sasabihin ko naman kasi sa'yo na magpahinga ka, tsak na hindi ka naman susunod. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako maghahanap buhay eh. Kahit naiinis na ako sa'yo, sa totoo lang, hindi pa rin kita matiis. Sa tagal na natin magkaibigan, para na kitang kapatid. Ganon din ang turing ko sa'yo eh. Maiba nga pala ako. Ni isa ba wala ka ng kamag-anak? Ang totoo niyan, lumaki ako sa bahay ampunan. Lumabas lang ako nung 18 na ako. Nagtatrabaho ako bilang serbidora nang makilala ko si Leon. Ay, ngayon mo lang nabanggit na galing ka palang bahay ampunan. Kaya siguro hindi mo rin maiwan ang asawa mo dahil sabik ka sa pagmamahal ng isang pamilya. Pasensya ka na sa mga nasabi ko ha. Wala yun, te. Hindi ko naman talaga dinamdam eh. May mga kapatid pala akong DH. Gusto nga nilang sumunod na rin ako sa kanila eh. Total naman daw, wala akong pamilya dito. Ulila na rin kasi kami sa mga magulang eh. Baka gusto mo mag-apply, kakausapin ko mga kapatid ko na baka pwede tayong dalawa. Alam ko hindi ka kaagad makakapag-desisyon dahil sa asawa mo, pero pag-isipan mo pa rin ha. Salamat sa magandang alok mo, te. Pero hindi ko talaga kayang iwan si Leon. Ay, isang hibala na lang siguro makakapagpabago sa isip mo. Salamat nga pala sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Uuwi na ako para hindi na kita maistorbo. Dito ka na lang muna. Hindi ka rin naman makakapagpahinga sa inyo eh. Baka may stress ka lang. Tsaka hindi ka abala sa akin oh. Paano yung pwesto mo sa palengke? Mapagkakatiwalaan naman yung tindero ko dun. Walang problema kahit maghapon kong iwan. Pumayag na rin ako sa kagustuhan ni Ate Allison. Pagkatapos ko kasing uminom ng gamot para akong nakaramdam ng antok. Yun siguro ang epekto nun sa akin. Ipinagpahinga na muna niya ako sa kwarto niya. Hapon na ako nagising at nakahanda na rin ang pagkain ko. Inihatid rin niya ako sa bahay kahit tumutol ako. Pagdating sa amin para naman binagyo ang buong bahay. Ang anak ng asawa ko prente lang na nakaupo sa sofa. Humupa na yata ang baha. Lumutang na kasi ang mga basura ninyo dito sa bahay eh. Pasensya ka na, te. Lilinisin ko lang. lang. Huwag ka nang kumilos dyan. Magpahinga ka na lang muna. Baka mamaya mabinat ka pa. Ako na lang ang bahala maglinis sa buong bahay. Naku, wag na, te. Nakakahiya sa'yo. Ayos lang. Wala naman akong gagawin sa bahay eh.
Siya nga pala, Farah. Ang kaibigan ko si... Teka lang, huwag ka munang pumasok sa kwarto mo. Ang bastos naman niya. Kinakausap mo eh. Pasensya ka na, te, ha? Baka may toyo lang. Ang sabihin mo, napahiya lang siya sa sinabi ko. Kulang pa pala ang sinabi mo sa babaeng yan. Buti, hindi kayo pinamamahayan ng mga daga dito. Hindi naman. Tsaka pag uwi ko naman nililinis ko agad. Ayaw din kasi nila yun ng makalat na bahay. Ayaw niya ng makalat pero nag-uwi siya ng kalat dito sa bahay niyo. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Baka mamaya makarating pa kay Leon. Dito ko nalang siguro maupo. Kahit sofa niyo makalat eh. Hayaan mo na kasi ang mga yan. Ako na ang bahala. Ano ka ba? Hayaan mo na ako dito. Oo nga pala, nakita mo ba ang nanay ni Farah? Hindi eh. Kahit sa litrato, hindi ko nakita. Bakit mo naman naitanong? Hindi kasi kamukha ng asawa mo eh. Kaya naisip ko na baka kamukha ng ina. Tsaka grabe nga talaga manamit ha. Kita na ang kaluluwa. Kaya ka siguro nagpumilit na sumama dito. Gusto mong makita ang anak ng asawa ko, no? Oo, dahil sa kuryosidad na makilala siya. Sa totoo lang, mas maganda ka pa rin. Kung tatanggalin ang makeup niya, mas mukha pa siyang matanda sa'yo eh. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na maganda ako. Paano ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Siguro nga. Nandito na ako, Farah! Alison? Tara? Nandito kayo? Bakit ang aga mong umuwi, mahal? Kasi... Ang totoo niyan, hindi siya pumasok sa trabaho. Sinamahan ko siya na magpagamot sa klinik. Sinamahan ko na rin siya dito. Naglinis na rin ako dahil sobrang kalat ng anak mo. Pwede bang umalis ka na sa bahay namin? Binabalaan kita. Huwag mo na ulit sasaktan ng kaibigan ko dahil kung hindi, ipapupulis na kita. May kilala ako sa women's desk. Pasalamat ka. Inaalala ko lang si Tara. Huwag mo nga akong tinatakot sa sarili kong pamamahay, ha? Hindi ako nananakot lang. Gagawin ko talaga ang sinasabi ko. Ate, pwede bang umuwi ka na muna? O sige, magkita na lang tayo sa palengke ha. Ihahatid na kita sa labas. Salamat ulit sa lahat ng ginawa mo, ha? Hinatid ko hanggang labasan si Ate Alison. Ang dami pa niyang bilin bago naglakad palayo. Pagbalik ko, nag-uusap ang mag-ama. Pareho nila akong tinapunan ng masamang tingin. Ano sinabi mo sa babaeng yon? Ha? Wala akong sinasabi kay Ate Alison dahil hindi naman maililihim ang lahat ng nangyayari sa atin sa bahay na ito. Bakit pati anak ko pinaginitan niya? Nadatnan lang naman kasi namin na para na namang binagyo ang buong bahay. Kung ayaw mong mapulaan niyang anak mo, matuto siyang maglinis ng sarili niyang kalat. Talagang ginagalit mo ako, ha? Subukan mo ulit akong saktan. May kalalagyan ka na. Nakalimutan mo na ba agad ang mga sinabi ni Ate Alison sa'yo? Huwag mo nang papupuntahin ulit dito sa bahay ang babaeng yun. Kundi, pareho kayong malilintikan. Gaya mo, may karapatan din ako na magpapunta ng kaibigan ko dito. Aba, tumatapang ka na, ha? Ano ba tinuturo ng babaeng yun sa'yo? Ang mahalin at pahalagahan ng sarili bago ang ibang tao. Ang sabihin mo, malungkot lang ang kaibigan mo dahil walang nagmamahal sa kanya. Ikaw naman uto-uto sa mga sinasabi niya. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Pakisabi dyan sa anak mo, ituloy na ang paglilinis sa kalat niya. Wala siyang katulong dito. Bahala na rin kayong magluto sa hapunan niyo. Sabi kasi ng doktor, kailangan ko ng pahinga. Tara, bumalik ka rito! Ganun na lang ba yun? Wala kang man lang gagawin? Anong gusto mo? Bugbugin ko na naman? Kita mo nga kulay star apple na mukha eh. At saka nagbanta ang kaibigan niya. Ano? Palalampasin mo lang ang ginawa sa akin na pang-iinsulto ng kaibigan niya, ha? Ikaw naman kasi kababae mong tao, burara ka. Dapat hindi ka lang sa katawan malinis kundi sa paligid mo. Tignan mo nga yung kwarto mo. Daig pantambakan. Wala kang karapatan na magreklamo. Ganito na ako bago mo pa ako iuwi dito kaya magtiis ka. Ay, huwag ka na magalit. May dala akong ulam dito. May sinaing na ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni tita? Bahala tayo sa hapunan natin. Ibig sabihin wala pang sinaing. Huwag mo kong uutusan magsaing dahil alam mo hindi ako marunong. Oh, sige. Ako na lang ang magsasaing.
Kinabukasan maaga akong gumising. Hindi sa kwarto namin natulog si Leon kaya akala ko sa sala. Pero wala rin siya doon. Nagkibit-balikat na lang ako at pumasok na sa trabaho. Naunahan ko pa si Ate Allison. Malapit na akong matapos sa pagsasalansa ng mga panindang gulay nang dumating siya. Ang aga mo ah! Oh, ayos na bang pakiramdam mo? Oo, te. Magaan na ang pakiramdam ko. Ay, mabuti naman. Nung umalis ako kahapon, anong sabi ng mag-ama? Kaya din siguro magaan ang pakiramdam ko ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, sinagot ko si Leon. Talaga? Ginawa mo yun? Oo, kesa naman sa ipahiya na naman niya ako sa harapan ng anak niya. Mabuti naman natuto ka ng lumaban. Ikaw kasi ang nagpalakas ng loob ko eh. Para din naman kasi sa'yo ang mga sinasabi ko. Kung hindi ka lalaban, baka sa susunod pagtulungan ka na ng mag-ama na yun. Sumagi na rin yan sa isip ko. Kung kinakailangan lang naman ako lalaban sa kanila, ayoko naman na magalit sa akin ng tuluyan si Leon. Baka mamaya layasan pa niya ako. Nako, malabo yun. Saan naman siya pupulutin kung sakaling lumayas siya, Aber? Kulang pa nga sa sarili ang kita niya Oh, natulala ka na dyan. Iniisip ko kasi kung saan siya natulog kagabi. Nagising kasi ako na wala siya sa tabi ko Baka sa kwarto ng anak. Tinabihan niya muna. Ano yun? Batang paslit na kailangan pang tabihan? Baka nainis. Kasi hindi ko sila pinagluto. Kaya nakipag-inuman na lang sa mga kaibigan. Malamang, ano pa bang gagawin nun? Nawala na rin sa isip ko ang bagay na yun. Naging abala na kasi ko sa pag-aasikaso ng mga mamimili. Pag-uwi ko sa bahay, wala ang mag-ama. Nakalat na naman ang buong bahay. Naiiling na lang ako na nagligpit ng mga kalat. Hindi na talaga magbabago ang babaeng yun kahit kailan. Kinukonsinti pa ng ama. Nakapagluto at nakakain na ako ng hapunan, wala pa rin ang mag-ama. Hanggang makaalis ako noong umaga, hindi ko sila nakita. Pagka-uwi ko naman nadatnan ko si Leon sa bahay. Himala din na hindi makalat ang bahay. Mabuti naman dumating ka na. Gusto mo ba ng kape o nagugutom ka na? Ha? Nakapagluto ka na ba? Oo, kanina pa. Gusto ko kasing nakaluto na para kakain ka na lang. Medyo pagod pa ako. Magkakape na lang muna siguro ako. Sige, maupo ka muna dyan at ipagtitimpla na kita. Ano ba ang nakain mo at ang bait mo ngayon? Wala naman. Masama bang pagsilbihan ko ang asawa ko? Nakakapanibago ka kasi Lagi na lang kasi ikaw nag-aasikaso sa akin Hayaan mong ako naman ang magsilbi sa'yo. Nasaan nga pala si Farah? Nasa kwarto niya. Baka natutulog pa. Himala na malinis ang buong bahay ngayon Hindi katulad ng mga nakaraan. Sinabihan ko kasi siya na ayaw kong laging marumi ang bahay. Ang sabi ko, pagod ka na para ikaw pa mag-asikaso dito sa bahay. Tsaka para din sa kanya yung sinasabi natin Hindi maganda sa babae yung burara. Sinabi ko nga yun sa kanya. Maghahain na rin ako para makakain na tayo. Tawagin mo na rin ang anak mo para sabay-sabay na tayo. Mabuti pa nga para siya magliligpit ng pinagkainan natin. Nagtataka man sa biglang pagbabago ni Leon, natuwa na rin ako. Nahiling ko na sana tuloy-tuloy na yun. Pero 1 linggo nang nakakalipas nang malaman ko na natanggal na naman pala siya sa trabaho. Natanggal ka na naman sa trabaho? Kailan pa? Nung 1 linggo pa. Alam mo naman na mahirap ang maghanap ng trabaho ngayon Nakipag-away ka pa talaga. Alam ko naman yun. Huwag kang mag-alala. Maghahanap agad ako ng mapapasukan. Sana kasi hinabaan mo na lang ang pasensya mo. Hindi mo na pinatulan yung kasamahan mo. Pwede ba yun? Aba, hindi ako papayag. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Tama na nga yung paninisi mo. Tapos na naman yun Wala na tayong magagawa pa. Hindi ko kakayanin ang gastos dito sa bahay kung ako lang ang kakayod. Habang hindi ka pa nakakahanap, pwede mo nang maging tindera si Farah sa palengke. May mga kakilala ko doon na naghahanap ng tindera. Ano? Magtatrabaho bilang tindera si Farah? Ano ba akala mo sa anak ko, ha? Kesa naman na lagi siyang nandito sa bahay. Anong malay nun sa pagiging tindera? Lahat naman pwedeng matutunan
Basta, hindi magtatrabaho si Farah. Dito lang siya sa bahay. Bakit ba ayaw mo siyang magtrabaho? Hindi pa nga siya handa. Alam mo namang kararating niya lang dito eh. Huwag mo na lang sana naiasa pa sa akin ang mga bisyo niya, katulad ng pagbili ng alak. Pagsasabihan ko siya na magtipid muna habang wala akong trabaho. Maliban sa pagiging tindera ko sa palengke, kinailangan ko rin humanap pa ng ekstrang pagkakakitaan. Sa umpisa rin lang malinis ang bahay. Pagdating ko, ako pa rin ang kumikilos. Baon na rin kami sa utang sa tindahan. Ang laki ng utang natin sa tindahan. Di ba sabi ko, mahalaga lang muna ang kunin nyo? Puro pagkain at gamit lang naman dito sa bahay ang kinukuha namin Ipinakita sa akin ni Aling Tateng ang listahan. Puro alak at sigarilyo ang nakalista. Kasi naiinip si Farah dito sa bahay. Wala siyang magawa kaya umiinom na lang. Naiinip naman pala siya. Bakit hindi siya maghanap ng trabaho? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala nga siyang alam sa trabaho? Baka pumalpak lang siya. Paano na yan? Naniningil na si Aling Tateng. Matagal pa ang sahod ko. Pakiusapan mo muna ang matandang yun. O di kaya, gawa mo muna ng paraan kung paano mo mababayaran. Ang dami ko na ring bali sa amo ko Malaki na rin ang utang ko kay Ate Allison. Kapag nagkatrabaho naman ako mababayaran natin ang utang natin sa tindahan. Kailan pa yun? Hindi ka naman kumikilos para maghanap Bakit ba parang hindi ka naniniwala sa akin Para isang buwan mo palang kaming kinakargong mag-ama. Akala mo buong buhay mo na kaming palamunin. Ang akin lang naman, sana matuto kayong magtipid. Alam mo naman na maliit lang ang sahod ko bilang tindere. Kahit umi-extra pa ako, kulang pa rin sa atin. Puro ka na lang reklamo. Huwag kang mag-alala. Oras na magkaroon ako ng trabaho, lalayasan ka na namin ng anak ko. Leon, hindi naman kailangang umabot sa aalis kayo. Sumasakit na rin kasi ang ulo ko kakaisip kung paano pagkakasyahin ang kita ko Hindi ko naman kasi kasalanan kung nawalan ako ng trabaho Pero kung pagsalitaan mo ako, akala mo habang buhay mo na kaming palalamuning mag-ama. Pasensya ka na. Huwag ka nang magalit. Kapag nakarinig uli ako sa'yo ng reklamo, iiwan na kita. Wala akong magawa kundi magtiis sa sitwasyon para hindi ako iwan ni Leon. Bago ko umuwi sa gabi, naglalako pa ako ng mga gulay na tira-tira sa mga pwesto. Libre ko na lang yun nakukuha dahil kilala naman nila ako. Kaya nakakauwi ako sa bahay na malalim na ang gabi. Kapag dumarating ako sa bahay, madalas kong mahuli si Leon na palabas sa kwarto ng anak niya. Tinawag na naman ako May nakita daw na ipis. Takot kasi yun sa lahat ng klase ng insekto Paano hindi magkaka-insekto sa kwarto niya? Ang daming kalat. Sinabihan ko na nga na maglinis. Kako, kababae niyang tao napakaburara. Bakit ngayon ka lang? Madami kasi akong ekstrang mga gulay. Sayang naman kung hindi maibibenta lahat. Di may pera ka dyan. Baka naman pwedeng makahingi. Tama na ang 200. Bibili pa kasi tayo ng bigas bukas Saan lang to aabot? Dagdagan mo naman to. Ito pa. Wala na talaga. Tsaka na lang kita bibigyan kapag nakasahod na ako. Ano nga pala ang ulam? Ubus na yung ulam kanin na lang ang natira. Bumili ka na lang ng sardinas sa tindahan. Ayoko muna kasing magpakita kay Aling Tateng. Ang laki pa kasi ng utang natin sa kanya Toyo na lang ang iuulam ko. Gabi na rin naman Ang importante, malam na ng tiyan ko. Mag-ulam ka na lang na masarap sa sahod mo. Mauna na ako matulog sa'yo Ilang araw ko nang napapansin na parang hindi mapakali si Ate Allison. Kahit pagod at problemado pa rin, hindi ko matiis na mag-usisa dahil baka may problema siya. Gusto ko naman kahit papano makatulong sa kanya. May problema ka ba, te? Wala naman. Bakit mo naman naitanong? Para ka kasing balisa Kung kailangan mo nang mapagsasabihan, nandito lang ako. Ang totoo niyan, hindi ako may problema. Baka ikaw ang magkakaroon ng malaking problema. Hindi kita maintindihan, te. Nung isang araw ko pa ito gustong sabihin Kaso nag-aalangan ako. Hindi ko din kasi alam kung paano ipapaliwanag ang nakita ko
Huwag mo na nga akong pakabahin, te. Sabihin mo na. Ay, sigurado ka ba na anak ni Leon ang babaeng yun? Oo naman. Anak ng asawa ko si Farah. Meron ka bang katibayan na nagsasabi sila ng totoo? Bakit kailangan ko ng katibayan? Sapat na sa akin ang sinabi ni Leon. Bakit ba kasi ganyan ang mga tanong mo? Nakita ko kasi sila na lumabas ng motel na magkaakbay. Para silang hindi mag-ama. Imposible ang sinasabi mo, te. Mag-ama sila. At isa pa, hindi nga umaalis ang mag-ama sa bahay dahil walang mga pera. Alam ko na mahirap paniwalaan, pero sigurado ako sa nakita ko. Niloloko ka lang nila. Alam ko na galit ka kay Leon at ayaw mo rin kay Farah. Pero sana naman hindi kailangang umabot na sisiraan mo sila. Hindi ako naninira, kilala mo ko. Kilala ko rin ang asawa ko. Alam ko, hindi niya magagawa ang sinasabi mo. Higit sa lahat ang makipagrelasyon sa mismong anak niya. Alam mong malaking kasalanan yun sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Matinding kasalanan yun. Alam ko ang sinasabi mo. Paano nga kung hindi sila tunay na mag-ama? Nasa mismong bahay ninyong kabit ng asawa mo. Walang kabit ang asawa ko. Gawa-gawa mo lang yung sinasabi mo. Dapat ikaw ang magpakita ng ebidensya. Wala ako nun, pero hindi ako nagsisinungaling. Itinuring pa naman kitang kaibigan. Pero ito lang pala ang gagawin mo. Sa dami ng pwede mong ibato sa asawa ko, yan pa talaga. Alam mong higit pa sa kaibigan ang turing ko sa'yo. Hindi ko magagawang pasamain ang loob mo sa paggawa ng kwento. Tama na. Mula ngayon ayaw na kitang makausap. Pagod na nga ako eh. Tapos ito pa ang sasabihin mo sa akin. Kaya nga naaawa na talaga ako sa'yo eh. Hindi ko matiis na niloloko kanila. Pagod ka sa maghapon na pagtitinda dito sa palengke tapos maglalako ka pa sa gabi. Tapos sila, nagpapakasarap lang. Tama na, pwede ba? Huwag mong sirain ang pagsasama namin. Tama nga si Leon. Wala kasing nagmamahal sa'yo. Malungkot kang nag-iisa, kaya gusto mo pang mandamay. Yan pala ang tingin mo sa akin. Sige, ito na ang huling pakikialam ko sa'yo. Obserbahan mo rin ang bawat kilos nila ha. Huwag kang magpakatanga habang buhay. Mula nang magkasagutan kami ni Ate Allison, hindi na kami ulit nagpansinan. Hindi ko rin sineryoso ang mga sinabi niya tungkol sa mag-ama. Bakit samba ko lang mukha mo dyan? Hindi pa pala nakakabayad yung asawa mo sa tindahan eh. Ayaw tuloy akong pautangin ni Aling Tating. Akala ko ba nabayaran na ni Tara? Yung kasi nabanggit niya nung nakaraan eh. Ano bang klaseng buhay tong binigay mo? Hindi naman ganito ang buhay na ipinangako mo ah. Ang sabi mo, mas magiging magaan ang buhay ko sa piling mo. Huwag ka nang magalit. Nakakagawa naman ako ng paraan para magkapera tayo eh. Kita mo nga, may oras pa tayong magmotel. Hanggang kailan tayo ganito ha? Konting tiis pa. Baka pag uwi, may dalang pera si Tara. Magkano lang ang dala ng asawa mo? Sakto lang sa pagkain natin. Hindi pa masarap ang ulam na binibili. Kapag nakahanap ako ng mauutangan, babawi ako sa'yo. Lalabas tayong dalawa. Bakit kasi hindi mo tulungan na magtrabaho ang asawa mo? Sinusubukan ko naman maghanap ng trabaho kaso hindi ako sineswerte sa mga ina-applyan ko. At saka, kaya pa naman ni Tarang magtrabaho eh. Ayaw mo kasi akong pabalikin sa trabaho ko eh. Hindi ako papayag. Kaya inuwi kita rito sa bahay para ako na lang ang pagsilbihan mo. Tapos babalik ka na naman sa club na yun. Hindi ka ba natatakot na baka mabuking tayo ng asawa mo na hindi naman talaga tayo mag-ama? Boba yun. Kaya imposibleng malaman niya ang tunay nating relasyon. Pagdating mamaya ng asawa mo, sabihin mo dagdagan ng uwing pera. Wala akong pakialam kung saan siya kukuha. Ay, halika na muna sa kwarto mo. Aalisin ko yung init ng ulo mo. Habang nagkukumayod ako, panay naman pasarap ang mag-ama. Marami na rin na nakakapansin sa mga kapitbahay namin ng kakaibang relasyon ng dalawa. Pero walang maglakas loob na magsumbong sa akin. Day off ko ng araw na yun. Hindi ako umalis ng bahay namin. Tanghali na. Bakit nandito ka pa rin? Day off ko ngayon sa trabaho. Ano? Kakarampot na ngang kita mo, nag-day off ka pa talaga? Kung wala kang trabaho sa palengke, sana naglako ka na lang ng mga gulay o anong pwede na pagkakitaan. Napapagod din ako, kaya gusto ko rin magpahinga.
Paano mga gastusin dito sa bahay, ha? Hindi wa pa nga nababayaran ng utang sa tindahan eh. Hindi tuloy ako makautang. Bakit kasi hindi ka magbanat ng buto? Mas malakas ka pa sa akin ah. Sino ka para sabihan ako na magbanat ng buto? Ikaw dapat ang gumagawa nun at hindi ako. Sumusobra ka na talaga, no? Hindi porke anak ka ni Leon. Pwede ka nang umasta na parang reyna sa bahay na to. Huwag mong kalilimutan. Ako ang asawa. Anak ka lang sa ibang babae. Ah, ganun ha? Bitiwan mo ang buhok ko! Maldita ka talagang babae ka! Ang lakas ng loob mong saktan ako! Sa mismong pamamahay ko pa! Matagal na ako nabubwisit sa'yo! Makita ko palang pagmumukha mo, kumukulo na ang dugo ko sa'yo! Tapos titigil ka pa sa bahay na to! Sinabi ng bitiwan mo ako! Aray! Bakit mo ako tinulak? Akala mo ba uurungan kita, ha? Gusto mo na naman bang masaktan ng asawa mo, ha? Sige, magsumbong ka! Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagtatrabaho sa bahay na to! Oras na makahanap ng trabaho si Papa, sasabihin ko sa kanya na palayasin ka na sa bahay na to. Ikaw ang palalayasin ko sa bahay na to kung hindi ka magtitina! Subukan mo lang at pagsisisihan mo ang gagawin mong yan. Mabuti na lang pala. Hindi ko ibinuhos ang loob ko sa'yo. Nakakahiya kang maging anak! Eh ano ngayon? Sa tingin mo gusto ko rin maging ina ang katulad mo, ha? Mas nakakahiya kang maging ina. Talagang kinagalit mo ko, ha? Ano nangyayari dito? Pagsabihan mo nga tong asawa mo. Hindi siya pumasok sa trabaho ngayon. Sabi niya day off daw. Kakarampot na nga ang kita, naisipan pa talagang magpahinga. May karapatan akong magpahinga. Hindi ako robot para hindi makaramdam ng pagod. Tama si Farah. Malaki pa utang natin sa tindahan. Anong gagastusin natin ngayong araw kung kahit paglalako, hindi mo gagawin? Ano ka ba, Leon? Ako ang asawa mo. Bakit kinakampihan mo yung anak mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Napapagod din ako. Pwede ka namang sa ibang araw magpahinga eh. Kung gusto niyo palang kumita, dapat kayo ang maghanap ng trabaho. Kita mo na kung paano sumagot. Dapat dyan pinapalaya sa bahay na to. Hoy Tara, kung ayaw mong palayasin kita dito sa bahay, humanap ka ng ekstrang pagkakakitaan ngayon. Huwag kang tumunga nga lang dito. Pero Leon... Ano? Susunod ka ba o itatapong ko sa labas mga damit mo? Oo na. Babalik na lang ako sa palengke. Susunod ka naman pala eh. Pinainit mo pa ang ulo ko. Nagulat ba ang amo ko nang makita ako? Sinabi ko na kahit kalahating araw na lang ang ibayad niya sa akin. Hindi naman nakatiis na lapitan ako ni Ate Allison. Nag-away na naman kayo ng asawa mo, no? Hindi naman. Naiinip kasi ako sa bahay eh. Kaya pumasok na lang ako. Huwag ka na magkaila pa. Kilala na kita. Hindi ka pa nagsasalita, alam ko na agad kung may problema ka. Napansin ko na lagi kang wala sa pwesto mo. Nagkasakit ka ba? Naku hindi, may inaasikaso lang ako. Ano naman ang inaasikaso mo? Tinanggap ko na kasi ang inaalok ng mga kapatid ko. Gusto din kasi nila na magkasama-sama na kami. Okay naman sana ang kita ko dito, kaya lang napag-isip-isip ko rin na namimiss ko na rin sila. Tsaka aminin man natin, mas maganda talaga na magtrabaho sa ibang bansa kaysa dito sa atin. Paano itong pwesto mo? Baka paupahan ko na lang o kaya ibenta. Kailan ang alis mo? Nag-aayos pa ako ng mga dokumento pero baka hindi naabuti ng 1 taon. Mabilis lang naman ang mga araw. Baka mabalitaan ko na lang na nakaalis ka na pala. Siyempre, magpapaalam ako sa'yo. Alam nga naman na basta na lang akong lumarga. Panigurado, mamimiss kita kapag nakaalis ka na. Sa totoo lang, kaya rin nagdesisyon na akong natanggapin ang alok ng mga kapatid ko dahil sa mga sinabi mo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko ah. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Nadala lang ako ng galit ko. Nagtampo lang ako pero hindi naman talaga ako nagalit sa'yo. Kaibigan pa rin kita. Naguguluhan na talaga ako sa buhay ko. Pakiramdam ko, wala na akong direksyon. Para akong nalulunod sa kumunoy. Hindi ka talaga makakaalis sa kinasasadlakan mo hanggat hindi mo iminumulat ang mga mata mo. Baka nga hanggang dito na lang ako. Wala nang pag-asa ang buhay ko.
Huwag mong sabihin yan. Hanggat may buhay tayo, may pag-asa palagi. Sana, balang araw, magising na lang ako na hindi ko na mahal si Leon para makaya kong alisin siya sa buhay ko. Tandaan mo, lagi kang kasama sa mga dasal ko. Siguro, mas maririnig niya ako kung ikaw mismong lalapit sa kanya. Bago ko umuwi ng bahay, dumaan muna ako sa simbahan na malapit sa amin. Pagpasok ko pa lang, gusto ko nang umiyak. Umupo ako sa may sulok para walang makapansin sa akin. Diyos ko, hirap na po ako. Pinipilit ko lang pong magpakatatag. Pero gusto ko na pong bumigay, sa totoo lang. Siguro, pinaparusahan niyo ko dahil sa matagal akong nakalimot sa inyo. Narito po ang anak niyo. Lumalapit at nagsusumamo sa inyo. Maawa na po kayo sa akin. Alisin niyo po lahat ng nagpapabigat sa puso't isipan ko. Ibigay niyo po ang tamang daan na aking tatahakin. Masalimuot man, maluwag ko pong tatanggapin kung yun ang inyong kalooban. Hindi ako agad umalis sa simbahan. Paulit-ulit akong umusal ng panalangin hanggang maramdaman ko na gumaan na ang dibdib ko. Pagdating sa bahay, napailing na naman ako nang makita ang mga nagkalat na basyo ng alak sa sahig. Bukas ko na lang ito lilinisin. Gusto ko munang magpahinga para may lakas ako para bukas. Malamang umalis si Leon at natutulog na naman ang anak niya. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang makita kong nakaawang ang pinto sa kabilang kwarto. Hindi ko nilang sana papansinin. Pero may kabang gumapang sa akin. Bukas kasi ang ilaw ng kwarto. Baka nakalimutan lang nakabukas at walang tao sa loob. Balak ko sanang patayin ang ilaw at isara ang pinto. Kaya lang habang palapit narinig ko ang palakas ng mga ungol. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan ko yung binuksan. At sa gitna ng maliit na kama, naroon si Leon at si Farah. Mga animal kayo! Baboy! Tita! Tara, bakit nandito ka na? Huwag mo akong matawag-tawag na tita! Hayop ka! Tinanggap kita sa pamamahay ko! Yun pala, umpisa pa lang niloloko niyo na ako! Hayaan mo ako magpaliwanag! Hindi na kailangan! Mulat na ang mga mata ko sa katotohanan! Lumayas kayo! Bitiwan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Kakalad ka rin kita palabas ng bahay na to! Kaya pala ang lakas ng loob mo na sumagot-sagot sa akin! Kabit ka pala ng asawa ko! Leon! Tulungan mo ako! Bitiwan mo siya! Bigyan mo naman kami ng kahihiyan! Nakita mo nang walang suot si Farah eh! Gusto mo ba makita ng mga taong nakahubad siya? Baka sakaling tablan kayo ng hiya! Hindi na kasi kayo nahiya sa akin na nagpapalamon sa inyo sa bahay na to! Tanga ka kasi! Bobo! Noon ka pa niloloko ng asawa mo, hindi ka pa makahalata! Aray! Ba't mo ako sinampal? Leche ka talagang babae ka! Kulang pa yan sa'yo! Halika dito! Magtutuos tayo sa labas! Ipapakita ko sa mga tao dito kung anong klaseng ahas ka! Bitiwan mo ako! Leon, gumawa ka ng paraan! Palayasin mo ang babaeng yan! Ako ba talaga ang palalayasin mo? Ha? Ang kapal na mukha mo! Tama na sabi! Bitiwan mo siya! Kapag sinaktan mo pa uli si Farah, makakatikim ka na sa akin! Ako pa talaga ang sasaktan mo? Kayo na nga ang nahuli kong may ginagawang milagro dito sa mismong bahay natin! Mahal ko si Farah! Hindi ako papayag na saktan mo siya! Umalis ka na dito! Huwag ka nang babalik! Ikaw na basura ka! Ikaw ang umalis dito! Tama si Farah! Ikaw ang umalis dito para makapagsama na kami ng tahimik! Ano? Yung babae na yan ang pipiliin mo? Ako ba ang palalayasin mo? Kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng bahay na ito, kusa ka nang umalis.
Huwag mo namang sirain ang pagsasama natin nang dahil sa babaeng yan. Sa loob ng 10 taon, naging mabuti akong asawa sa'yo. Yung babae na yan, hindi ka nakatitiyak kung hanggang kailan siya magiging tapat sa'yo. Hoy, boba! Mahal ko si Leon at magiging tapat ako sa kanya habang buhay. Kilala ko ang mga katulad mo. Hindi ka makukontento sa isang lalaki lang. Lalo't wala ka ng mahihita. Tingnan ko lang kung hanggang kailan mo kakayanin ang mahirap na buhay. Ang daldal mo! Lumayas ka dito! Ikaw ngayon ang kakaladkarin ko! Layas! Leon! Leon! Maawa ka naman sa akin! Bahay ko rin yan! Wala akong ibang mapupuntahan! Leon! Inato ko pa ang pinto habang nagmamakaawa. Hindi ko na inintindi ang mga tao sa paligid. Sa huli, tinanggap ko na lang ang pagkatalo ko. Pinuntahan ko na lang si Ate Allison at kinuwento ang nangyari. Ang kakapal ng mga muka! Sagad hanggang butong kasamaan ng asawa mo! Kahit meron ka ng sinabi, hindi ko pa rin sila pinagdudahan. Naiintindihan ko naman na mahirap talagang paniwalaan ang sinabi ko eh. Bulag ka din kasi sa pagmamahal mo sa asawa mo. Gusto ko silang magbayad sa ginawa nila sa akin. Lalo na si Leon, na 10 taon akong nagdusa sa piling niya. 2 beses akong nakunan dahil sa matinding pambubugbog niya sa akin. Maniningil ako sa kanya. Sinusumpa ko yan! Alam ko na masama ang gumante, pero hindi rin kita masisisi sa galit na nararamdaman mo. Eh kahit ano pa yung plano, nandito lang ako ha. Salamat sa'yo. Sana noon pa ako nakinig sa'yo. Hindi sana ako nasasaktan ng ganito ngayon. Mula ngayon, dito ka na tumira. Ituring mo ng sariling bahay ito. Nakakahiya pero wala na talaga akong mapuntahan eh. Mas magtatampo ako kung pinili mo na magpalaboy-laboy sa kalye. Balang araw, makakabawi din ako sa'yo, te. Ay, huwag mo na munang isipin yan. Ang mahalaga, makapagbagong buhay ka. Tsaka na ako magbabagong buhay kapag nakaganti na ako sa kanila. Anong paghihiganti ang gagawin mo? Hihingi ako ng tulong kay Mang Ruben. Kay Mang Ruben? Ano naman ang may tutulong ng matandang yun sa problema mo? Alam kong may alam siya sa kulam. Hindi lang pagbebenta ng herbal ang kabuhayan niya. Minsan kasi, narinig ko yung babae na nagpasalamat sa kanya. Mabisa daw yung kulam na ginawa niya sa asawa. May tinatago rin pala matandang yun. Pupuntahan ko siya sa mismong bahay niya para humingi ng tulong. Gusto sana akong samahan ni Ate Allison pero tumanggi ako. Ayoko madamay siya sa karma ko balang araw. Alam ko naman kasi na masama ang gagawin ko. Pero nabubulagan na ako ng matinding galit ko. Mang Ruben, tulungan niyo po ako sa problema ko. Noon pa alam kong darating ang sandaling ito na lalapit ka sa akin. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Hindi na rin kita sisingilin. Maraming salamat po. Tandaan mo lang, oras na maisagawa ko ng orasyon, hindi mo na maaaring bawiin ang sumpa sa taong binigyan ko nito. Kaya kailangan buo ang loob mo sa gagawin mo. Handa po ako sa anumang mangyayari. Matagal na po akong nagdudusa sa asawa ko. Pagkakataon ko na po ito para mabigyan ko ng hustisya ang nangyari sa akin. Hiningi ni Mang Ruben ng litrato, buhok at panloob ng asawa ko. Sa mismong harapan ko nagsagawa siya ng orasyon. Walang kamalay-malay ang dalawa sa napipintong kapahamakan na naghihintay sa kanila. Baka naman kasi may sakit ka na dahil kung kani-kanino kang lalaki pumapatol. Wala akong sakit, no? Baka ikaw ang nakahawa sa akin. O baka galing sa asawa mo ang sakit mo. Imposible ang sinasabi mo. Malinis ang asawa ko at walang sakit. Anong gagawin natin? Tignan mo ang balat ko. Ang gaspang na. Huwag yung balat mo, intindi mo. Kundi yung masangsang na amoy na lumalabas dyan sa'yo. Magpa-check up ka na kasi. Pati tuloy ako nahawa na sa'yo. Saan naman ako kukuha ng pampa-check up?
Kahapon pa nga tayo hindi kumakain eh. Kumakalam na ang sikmura ko. Hindi sana tayo magugutom kung hindi mo pinalaya si Tara. Huwag mo na akong sisihin. Ginusto mo rin naman na umalis siya dito eh. Kailangan natin ng tulong. Lumabas ka muna para maghanap ng pera. Kahapon pa ako humihingi ng tulong sa mga kapitbahay natin. Ni isa walang gustong tumulong. Nilalayuan pa nga ako eh. Paano hindi ka lalayuan? Ang baho mo nga. Masahol ka pa sa amoy ng kanal. Karma na yata to sa akin. Dahil sa ginawa ko sa asawa mo. Kahit nahihirapan ako maglakad, susubukan kong humingi ng tulong sa mga kakilala ko. Dito ka muna. Malayo pa lang natanaw na ni Ate Allison ang paika-ikang asawa ko. Napapatingin din sa kanya ang mga tao. Dahil sa masangsang na amoy na sumisingaw sa katawan niya. Anong kailangan mo? Pwede bang wag kang masyadong lumapit? Itatanong ko sana kung nasan si Tara. Bakit mo pa siya hinahanap? Di ba may bago ka ng kinakasama? Asawa ko pa rin siya at kailangan ko siya ngayon. Kailangan mo siya ngayon dahil may sakit ka na. Pasensya ka na. Wala na siyang pakialam sa'yo eh. Nagmamakaawa naman ako sa'yo. Sabihin mo na ako nasan ang asawa ko. Wala na siya dito sa lugar natin. Nasa agency kasi siya ngayon para sa interview. Kapag nagustuhan siya na employer niya, baka mauna pa siyang makaalis sa akin. May balak bang mag-abroad si Tara? Tungpak! Yun lang kasi ang paraan niya para makalayo sa'yo at makalimutan ang mga ginawa mong pagpapahirap sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Pakisabi naman sa kanya na puntahan niya ako. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Sasabihin ko, pero ngayon pa lang, huwag ka nang umasa pa na mapapatawad ka niya. Lulugulugong umuwi sa bahay si Leon. Umaasa siya na pupuntahan ko siya pero wala na akong balak bumalik sa bahay na yon. Ni sumilip man lang. 1 buwan na rin ang nakakalipas. Tsaka lang nawalan ng pag-asa ang asawa ko na hindi na ako magpapakita sa kanya nang mabalitaan niyang nakaalis na ako. Para kang namatayan dyan. Hindi ka ba natutuwa na kahit papano may tumutulong sa atin? Nakapag-abroad na si Tara. Siguradong gaganda na ang buhay niya sa ibang bansa. Tingnan mo nga naman ang kapalaran. Sinuwerte pa siya na mawala siya sa buhay mo. Ikaw yata ang nagdala ng kamalasan sa kanya eh. Siguro nga. Sana mapatawad niya ako sa mga nagawa kong kasalanan. Sana ako rin. Naging napakasama ko sa kanya. Tama lang siguro ang nangyayari sa atin ngayon. Kung tutuusin kulang pa to sa mga naranasan niya. Ambulansya ba ang naririnig ko? Oo. Sabi kasi ni Kapitan, may tutulong sa atin para madala tayo sa ospital. Mas okay na yun kesa nandito lang tayo sa bahay. Ilang oras pa lang noon nakakarating sa ospital, binawian na ng buhay si Farah. Dahil sa komplikasyon, nararamdaman na rin ni Leon na hindi na siya magtatagal. Kaya nagpatawag na siya ng pare para mangumpisal. Hindi nga nagtagal, sumunod na rin siya kay Farah. Nalungkot ako sa nangyari. Pero hindi ko makapasa puso ko ang pagdadalamhati. Marahil sa hirap na naranasan ko, naging bato na ang puso ko. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Tita Ali Sarmiento from Las Piñas. Maraming salamat po sa pakikinig, Tita. Hello kay Nagisa Nicole Velasco at Isaac Velasco. Shoutout sa RJ's Bakery from Bohol. Hi kina Caleb, Jana at Onyeng. Hello kina Clint, Rose, Icy, Leia from Mandaue, Cebu. Hello sa asawa ni Francisco Neng na si Jeremy Saranillo. Hi kay Mares from Taiwan. Hi kay I Love Traveled. Hello kay Love from Hong Kong. Shout out sa Erandio family and Songko family from San Jose Occidental, Mindoro. Hello sa mag-asawang sina Brenda Grencio at Michael from Fujairah, UAE. Hello kay na Jenny B, Irish at Jaden from Isidro, Tumaliwan. Hi kay Asmad Florentino from Negros Occidental. Hi kay Michelle Mapula from Dumaguete.
Shoutout sa Valdapeña family. Hello kay Zenaida Hubert from San Antonio, Texas. Shoutout sa Pastor family, Estebar family, Lugod family, and Caballes family. Shoutout din sa Damam Girls kay Jai at Marie. Hello sa inyong lahat. Shoutout kay Miss Jane Manikis na napakahinahon at kalmado ang Latina ng pricing team. Hi kay Engineer Rondel ng CBRE team from Pretty Princess ng Guadalupe. Hello kay Baby Remarla John, ingat ka raw palagi from OSD Rematado. Hi kay Laura Neng Cabalong Simbahon. Hello kay Rebelina Santiago from Nueva Ecija. Hi kay Elma Ariba Madrigal from Southville, Caingin, Santa Rosa, Laguna. Shoutout sa Ampanya family from Lucena at kay Nastricia, Maika, Katkat, and Kyla galing kay Mama Milagros Ampanya from Singapore. Hello kay Amanda Joyce from Angeles City. Shoutout sa D-Mark Multisales Corporation and sa FWP production staff na sina Ma'am Juvie, Mommy G, Lovely, and kay Raquel. Hello kay Nympha Estares from Singapore to Cagayan de Oro. Hi kay Nora Flestado. Hello kay Ivy Vizca from Romblon. Hello kay Ella Joyce Liwanag from Candelaria, Quezon. Hello kay Brando Secopito from Taguig City. Hi kay Girly Bedison at sa Likwanen family. Kena Romulito and Romalyn. Hi din sa Sablad family. Kena Rubiner, Erica, Ruben Ryan, Rosario at kay Rabi Rain from Ermarmi Sablad. Hi kay Josephine De Penosa from Tramo, Pasig City. Hello kay Anisita Paghubasan from Infanta, Quezon. Hello po sa inyo. Hi kay Del Kabusbusan from Quezon City. Hi kay Violeta Laureano from Tumbod, Taytay, Palawan. Shoutout sa Tuason family from Tampakan South, Cotabato. Hi kay Andrea Escala from Calamba City, Laguna. Hi kay Josephine Flores from Batan, Aklan. Hi kay Lisa Takada, salamat sa suporta mo. Hi kay Judy Daninya from Jeddah. Hello kay Riz Magante, maraming salamat sa pagsuporta mo. Hi kay Robert Gaviola, maraming salamat po sa papuri. Hello kay Ace Tabihe, solid listener from Zambales. Hi kay Judith Armenta na laging nakikinig. Hi po sa bagong subscriber natin na si Isabel Lover. Maraming salamat po. Hi kay Roma Almuzara from Jeddah. Hello kina Ara and Sel from Payatas. Shoutout kay Dilonier TV 1519. Hello sa'yo, Reynold. Hello kay Carmelita Liaga from Dubai. Hello kay Edna Amsairi from Ilocos Norte. Shoutout kay Jonah Villaruz at sa Villaruz family and Billonid family. Hi kay Jocelyn Rote from Hong Kong. At kay Edison Acampo from Damam. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.